Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by Anima Podcast. Hi, Besh. Hello, Besh. Hindi ako sanay na may mic. Oo nga, first time kasi natin dito sa studio. Yes, first time sa studio. Maraming first today. Oo, first time sa studio. First time na malate ako sa'yo. Actually, usually po mas late ako. Yes. Pero, So, para ako late ako ngayon. I'm so sorry. I have never been more sorry in my life. Because, bakit nga ba tayo nandito ngayon? Oo, kasi it's a very special episode. I know. And I'm so happy that we have our guest today. We cannot deny na may kasama tayo. Yes. And we're all in pink. Ayan. Yes. Pero bago natin ipakilala yung kasama natin, share a memory with her. Ay, oh my God. First time natin siya ma-encounter. As if a one-sided memory. Yes. Parang something that impacted. Okay. Hindi ko alam kung nabanggit mo sa ating guest today. Pero in one of the Pasay Rally in 2022, naalala mo yung 2 AM na tayo umuwi. Kasi naligaw tayo. Tapos, oh my God. Pero, at saka hindi tayo medic nun. Oo. Naging Instamed. Dapat taong bayan lang tayo. Pero dahil doktor tayo, tapos merong nangailangan, napunta na tayo sa tent ng medic. Tapos parang, sabi yung mga medic doon, puro pedya. Tapos parang pagdating natin, ayan sila! Adult, kasi puro adult yung patients. Hindi ko makakalimutan yun. Sa akin naman, nakikita ko lang palagi yung mga social media post niya. Okay. Na kung saan napupunta. Yung pinaka natatawa talaga ako, yung may nag-comment yung isang tao doon, parang sana all nasa wallpaper. Yung natawa talaga ako doon. Oo nga, no? Yung wallpaper. Oo nga, inaalala ko yan. Maganda yun. Sorry, akala ko talaga wallpaper siya nung una. This is a real place pala. Diba? Halatang di tayo well so, pakilala na natin. Ayan, I guess, na dog show natin. Hello po. So, our very special guest is Attorney Lenny Robredo. Hi. Oh my God, hello Thank you for po. having me. Hello, Doc JB and Doc Ella. Thank you for being here po. Yes po. We're so grateful. And kung di nyo natatanong, wishlist namin to for a long time. To have you on the pod. As a background, parang we contacted si Kisha muna. Sa Angat Buhay, tapos through Aika. Yes. Last April, we intended po na Mother's Day, pero the schedule wasn't. I was away. It's okay po. Tsaka last year din, we also invited Trisha to the pod. Diba? Actually, sabi nga niya nung interview niya, nasa kabilang room daw po kayo. Nasa Boston siguro ako. Yes. Okay. So, kaya natin siya na-invite. Bakit nga ba? Hindi, ikaw na ang magpakilala sa podcast. Sige. Okay. Give the honors. So, we are Kwentong Callroom Podcast. We're doctors po. And what we noticed was wala masyadong podcast for doctors and the lives of doctors in particular. And this is the space that we created for that. So, we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. Ayan. Kailangan may ganyan. Choreograph. May step style like Beanie. Ayan. So, dito sa podcast, marami tayong mga doctor listeners, and a lot of them are med students. And we do see na there's also space to talk about the lives of med students and also their parents. Oo nga. Kaya naisip namin, why don't we talk about being a mother to med students, to doctors. A similar episode is yung doctor, yung parent. Pero wala pa tayong na-interview na yung anak tapos yung parent na hindi doktor. Yes, opo. Kasi tama. that was our Mother's Day episode where we had a mother who was also a doctor and how she struggles with that or how she balanced her life with and that. And then Father's Day meron din. Doctor din. Yes. And close to my heart po ito, Attorney Lenny, because, well, actually, ikaw din. Kasi both of our parents are not doctors. So we're both first-gen doctors kung tawagin na. And parang ang inspiration ko nito was yung feeling ko na yung nanay ko hindi niya masyado nagigets yung pinagdadaanan ko, pero she really tries and I see it every day that she really really tries. Shout out po sa nanay ko. Ayan. Okay, pero before we further proceed po, Attorney Lenny, we have a short surprise segment that we usually do in the podcast. Yes po, parang lang po, bago tayo pumunta dun sa topic natin, meron po kaming pa-icebreaker. Yes. Okay. So here on the podcast, we call it Rapid Rounds. Okay. So kung narinig nyo na po yung fast talk, ito lang po yun. So short answers, yes or no. Pwedeng whatever comes on the top of your head first. So
Kahit ano, walang explanation. Yes. Okay. And Yes. for 1 minute lang to. Yes, 1 minute lang. Bilisan natin. Oo, bibilisan natin. Okay. Alternate na lang po kami, Oo. attorney. Kasi hindi po kayo makapag-decide kung sino. Oo. Kasi parang, we're both here, di ba? Sige, ready ka na ba, Besh? Ready na ako. Sige. Okay. Attorney Timer Lenny, ready na po ba starts kayo? now. Kape or milk tea? Kape. OPM song of choice po. Lahat na Ben and Ben. Oh. Bukod sa Pilipinas, bansang binabalik-balikan mo. US. Bumabangon ako para sa blank. Trabaho. True love or thriving career? True love. Favorite Beanie song? Salamin. Walang ligo o walang kain? Walang ano? Walang ligo o walang kain? Walang kain. Kung hindi ako abogado, ako ay blank. Siguro travel agent. Uy, oo nga. Sunrise or sunset? Sunset. Favorite breakfast meal? Hindi ako nag-breakfast. Malayo na o malayo pa? Malayo pa. Lugar na gusto mong pang puntahan? Gusto mo pang puntahan? Naku, marami pa. One word to describe your life now. Living my best life. Best lang. Okay. Best. 3 words to describe motherhood. Best gift. The best gift. Ay, ang galing. I was Ang expecting galing. 3 adjectives. Ako din. Parang Galing. love, life, Totoo. laughter. Eat, pray, love era pala Oo, ito. ang galing niyo po, attorney. Ang galing niyo mag-rapid rounds. Oo. Kasi marami kami nag-rapid rounds na matagal sumagot. So, hindi na siya rapid. Mm-mm. How did you find that po? Masaya. Oo, diba? sanay na sanay siya sa mga Sa pressure. Sa pressure, oo nga. Oo. Wala Very siyang under na-feel na pressure. pressure right now. Iba. Okay. So, are we ready for Yes. the actual topic na? Okay. So, to start off our discussion po, I think we've had interviews with Trisha and with you na rin po naman na kayo ba at the start you really wanted na may anak kayong doktor? Oo. Ay, talaga po. How did that come about? Siguro dahil yung husband side of the family, mga doktor. Tatlong sister-in-law ko doktor, dalawang brother-in-law ko doktor. Tapos parang yung lahat na magkakapatid sa lahat na, parang bawat anak ng isang sibling ng asawa ko, merong at least isang doktor. So gusto ko meron din doktor kasi nakita ko how much we depended on the doctors in the family. Halimbawa ako, yung family ko hindi naman related sa mga in-laws ko. Pero pati yung health ng parents ko, sila yung nag-aasikaso. So nakita ko kung gaano ka-valuable. Tapos yung asawa ko, mayor, parang unti-unti. Kasi din, dapat nagdoktor din ako eh. Okay po. Parang isa yun sa mga choices ko noon. Pero pinili ko kasi mag-UP at economics yung course ko. Ano pong undergrad mo nang dapat, attorney? Hindi ko kasi, dati kasi di ba parang ang hirap, sa school namin dati, kokonti lang nakakapasa sa UP. So, ayaw kong payagan ng parents ko. Pero yung mom ko, parang yung compromise niya, kasi meron akong first cousins na nasa UST lahat, at lahat medical students. Parang papayagan lang ako, pag doon ako sa cousins ko titira, tapos mag-medicine din ako. Na saka gusto ko mag-aral sa Manila, I was willing to take that on. Although, from the time that I was small, talagang parang nakatakda na ako mag-abogado. Okay. So, nung mayor na yung asawa ko, at nakikita ko kung gaano ka-helpful sana kung doktor ako. Parati ko sinasabi, dapat nag-medicine na lang ako. So, may po, both gusto nyo mag-doktor and then gusto nyo rin magka-anak na doktor. Oo nga. Pero, nung time na yun, when you had Aika, Trisha, and Jillian, paano mo sila medyo pinush Sino sa kanila ang nabunot? Ako kasi si Aika, saka si Jillian din. Talagang sila, nakita ko numbers talaga yung gusto. Okay, So, both. Si Trisha, din, nagko-compete din yan sa math. Pero parang si Trisha, mahusay sumulat, mahusay din sa science. Mas math people si Aika saka si Jillian. Tapos, si Trisha actually at that time, hindi siya sigurado what she wanted. Okay. So, naisip niya, gusto niya din mag-abogado, gusto niya mag-doktor. Pero, kaming mga nanay, alam namin kung saan kayo mahusay eh. So ako, mas nakita ko si Trisha na mas magiging mahusay siyang doktor kaysa abogado. Parang mas bagay sa personality niya. So nung si Trisha hindi makapag-decide, actually
yung pre-med niya, health science. Sa Ateneo. Only because wala siya maisip nung nag-a-apply siya sa Ateneo. So, ang first choice niya health science, ang second choice niya psych. So, nung nakapasa na siya sa Ateneo, kasi si Aika Ateneo din, talagang gusto niya din mag-Ateneo. Nakapasa na siya sa Ateneo, nagpalit siya ng isip na hindi siya, student council president kasi siya nung high school. So yung orientation, hindi siya makakapunta ng Maynila. Ako yung pumunta. Pero yung bilid niya sa akin, mama, kausapin mo na kung pwedeng doon na lang ako sa second choice, wag sa first choice. Tapos na nag-orientation na, parang kinikwento dun sa orientation na mas mataas yung percentage ng mga health sciences graduates ang dumidiretso sa medicine compared to psych. So nagsinungaling ako sa anak ko na sabi nila mahirap daw lumipat sa second choice kasi nakakasana yung mga number of students. But I was already hoping that she'd take up medicine. Pero even after graduating health sciences, hindi pa din siya sigurado. So nag-apply siya. Actually, ang in-applyan niya, Ateneo Law, Ateneo Medicine, saka UERM Medicine. Yun yung mga in-applyan niya. Ayaw yung apply sa PGH kasi yung mga tito-tita niya nandun. Okay nga. So, yung tatlo yung in-apply niya. Hindi ko maalala kung ano yung naunang lumabas. Na result. Oo. Pero parang ako, pre-pressure ko siya. Sumama pa yung loob ni Trisha sa akin eh. Kasi parang hindi ko sinelebrate yung pagkapasa niya ng law aptitude. Pero ako naman, parang sigurado ako na mas magiging happy siya sa medicine sa law. Pero hindi siya naging madali. Kasi si Trisha may resistance kasi pinilit. Parang I did not give her any choice. So, ang miserable niya the first 2-3 years. Sobrang miserable niya the first 2-3 years na ang feeling niya she was not of medicine po. Of medicine. She was not doing very well. Parang cruising lang. Parang nagpalit lang lahat nung naging clerk siya. Okay. Nung naging clerk siya, doon siya nag-bloom. Parang doon niya nakita yung purpose niya na okay pala. Parang nung nag-progress na clerk, nag-intern. Nag-intern siya, parang half of the internship, nag-pandemic na. Tapos, nung nakapasa na siya, nag-duty na, nag-moonlight muna. Parang sinasabi niya, buti na lang pinilit mo ako. So it all worked out in the end. Pero usually po, attorney, baliktad yan. Di ba? Yung mga ibang gusto mag-med, pagdating na nung actual patient interaction, they feel na it's not for them. Hindi nila kaya makita yung grief, yung death. Si Trisha naman nakita ko na nung nagka-clinical na siya, yun talaga yung gusto niya. Ang ganda ng Mothers Know Best energy ni Attorney Lenny, no? Parang alam na niya yung tadhana. Ano, pero hindi nga naging madali. Nung undergrad attorney, mahirap din ba yung health side niya? Or gusto naman niya? Ngayon, parang sinasabi niya, it was the best decision na nag-health science siya. In fairness, Mothers Know Best talaga. It was the best decision. Pero si Trisha kasi ever since, gusto niya talaga yung parang public service. Hindi politics, pero public service. In fact, yung cousins niya kasi nag-graduate sa UERM. Tapos parang siya yung first sa family na nag-apply ng Ateneo. Okay. Tapos kahit yung sister-in-law ko na nag-UERM din, nung nalaman niya nakapasa si Trisha sa Ateneo, parang in-encourage niya na mag-Ateneo. Kasi sabi niya, tingin ko, Trish, bagay ka dyan. Kasi, di ba, malaki yung public health ng Ateneo. So, parang it all worked out in the end. Oo nga eh. Parang ang galing na nag-fall into place lahat. Pero, when you saw Trisha struggling po, how did that feel? Or how did that... Actually, nakaka-guilty din. Parang I had to make compromises. Example, nung first year siya, nag-ano siya, courtside reporter. Actually, fourth year of health science, saka first year of med school, nag-courtside reporter siya. Siyempre, ang medicine mahirap as it is. Yung first year, ang pinakamahirap for me. Ano pa yun? Adjustment Na-assign pa siya nun sa NU and those were the years ng NU back-to-back champion. Tapos halos lagi siyang nasa NU na pinatawag ako ng school. Napaprincipal din naman pala. Na-principal's office ako. Parang sinasabi sa akin na parang ang med school is hard enough. Bakit ko pinapayagan si Trisha? So,
in-explain ko sa kanila na yung third year kasi si Trisha nawala yung dad niya. Tapos she was the most affected. Tapos pinilit ko lang siya sa med school. Parang sabi ko, tingin ko it is worth the sacrifice. Na hindi naman ako after na ang tataas ng grades niya. Pero magkaroon lang siya ng balance. Kasi siguro kung wala yung courtside reporting, lalo siya naging miserable. Parang doon na yung joy na. Oo, doon siya mahuhugot ng kasiyahan. As a side note, in fairness sa inyo, Attorney Lenny, no, parang hindi, kasi most mothers, itatanggi nilang pinilit nila yung anak nila mag-medicine. May awareness. Oo, so may awareness. Hindi, totoo Oo. naman kasi. Pinilit ka ba? Oo. Ako hindi, pero may ganyan din kwento yung nanay ko na ako magme-medtech ako dapat, ganyan. May naisisingit. Parang yung Oo. pangarap mo ay, Oo, pero pangarap hindi. niya ay binibigay sa'yo. Pero hindi niya sinasabi outright. Hindi Okay. yung tipong, anak, para kasi pangarap ko to Oo. dati, ganyan. Oo. Walang ganon. Pero si Attorney Lenny, hindi, pinilit ko talaga na pero again, it all worked out. Pero how did you try helping Trisha po? Or how was it na, kasi like example sa akin yung nanay ko, parang never niya naintindihan kung ano yung ginagawa na yung duty, ganyan. Pero, naintindihan niyo Oo po nga ba po. yung pre-duty and from? Oo na. ay, Oo. oh my God! Ang galing. Nanay ko Pre talaga and naintindihan Oo. yun. Ako kasi, again, hindi siya yung first in the family na nag-medicine, di ba? So nakita ko na din from my nieces and nephews, from my in-laws. So nakita ko na kung paano talaga maging med student. Pero naalala ko lang, basta nag-aaral pa si Trisha, minsan until the wee hours of the morning, habang gising pa siya, gising ako. Hindi ako natutulog na hindi pa siya tapos pag-aaral. Yung nanay ko yung bedtime 6 p.m. eh. Pero ang galing kasi it shows na I mean, and you don't have to eh. But she Oo. did para alam ni Trisha na may Tapos kasama siya. parang yung lahat na schedule ng pamilya nagre-revolve sa kanya. Parang halimbawa- common siya, no? Oo, sa med students. yes. Nag-adjust sila sa'yo. Kung kailan free ka, mamumove yung birthday ng ibang Oo. tao. Halimbawa kami, nung buhay pa kasi ng yung asawa ko, Mm. talagang we made it a point na magkakaroon ng family trip at least every year. So kami, hindi kami magpa-family trip kung si Trisha hindi pwede. Oo. Ikaw ba siya parang ka iniiwan, di ba? Oo, hindi. Meron namang time na ano Okay. siya, may time na ako lang yung sinama, may time naman na ako yung iniwan. Parang nag-Japan silang lahat, tas intern kasi ako noon. So, Parang sana 3 days all. yung buhay mo eh. Parang kami, hindi yun nangyari. Parang nakadepend lahat sa kanya. Tapos, Oh. maraming mga celebrations na sineselebrate namin sa ospital. Oh. Halimbawa, Christmas, New Year, kung duty, Ay, ang saya. magdadala Oo na lang nga. kami ng food doon. Oo. Oo, yung Kahit ano. sisilipin niya lang kami for 2 minutes. Oh, ang ganda Oo. no, na parang just to celebrate Oo, together. oo. Na yun yung mahalaga naman. Ikaw, Besh, yung nanay mo ba? Kasi yung nanay mo ay kasama Kasama ko mo. all throughout. Oo. So parang ano naman nun, give ko na sa nanay ko na hindi ko na iniisip yung kakainin ko, True, yung mga true. plancha, laba, naka-prepare na talaga yun. Pero malaking bagay yun. And I think, Oo naman. diba, Oo. mothers Kasi do a lot for naalala that. ko si Trisha noon pag galing 36-hour duty. Hindi na nakakarating sa taas eh. Tulog na sa sala. Sa floor na, kasi ayaw madumihan yung couch, yung upuan, diba? Oo, Tulog na siya sa sala. Tapos gigising siyang this oras ng gabi or early in the, parang madaling araw. Saka palang maliligo. Si Trisha, grabe yun mag-exercise. Paminsan, 2:00 ng umaga nag-exercise kasi doon siya nagising. In fairness sa dedication, no? Oo, no. Pero ako, ang isa ko pong tanong po dyan is, may mga nagbago ba sa inyo ni Trisha when she Nasa became a med med student? Kasi parang feeling ko we're in a weird position as med students na estudyante ka pa, so you're still dependent on your parents, ganyan. Oo. Pero at the same time, adult ka na din. So parang hindi ka na rin yung yung grade school. Hinahanda oo. yung uniform. Oo. Hinahanda yung school bag. Ang ginagawa pa namin yun. Oh, I love Nahanda. Siguro yung adjustment for the family, nung med student si Trisha, natatansya namin kung sobrang pagod niya, mainit na yung ulo o ayaw. Ayaw umimek. Ang galing. Parang I am sure nakakapag-relate kayo. Di ba? Pag sobrang pagod, ayaw mo na lang umimik. After med school, yung nanay ko nagsabi sa akin,
alam mo anak, nung dating nag-aaral ka, ako na lang yung hindi umiimik kasi alam ko mainit yung ulo mo. I think common siya. Tsaka ako, Ganun yung, yun. minsan gusto ko sabihin sa mother ko na, Mom, it's not you, it's the hospital. Kasi minsan, alam mo yung pag-uwi mo, wala ka ng ibang mapupuntungan ng sama ng loob. And I feel bad, to be fair. I feel bad after. Kasi, hindi mo naman control, kasi you're not always perfect na you're all put together, ganyan. Yeah. So, hindi mo mapigilan magalit, magsungit, ganyan. And it's nice to have a mother as understanding as that. Hindi naman understanding all the time. Minsan naiinis din ako eh. May May mga ano din naman pala. arguments ba kayo na ganyan? Hindi naman siguro argument. Pero paminsan mafo-frustrate ka na parang hinintay mo ng matagal tapos excited ka sa kwento. Pagdating ayaw magkwento. Ay, pa ba lang sumagot? Tapos pag sumasagot ka na? Pero feeling ko maraming ganyan. So, feeling ko maraming silent battle yung nanay ko nung med student. Tingin ko mahirap pagkaroon ng med student sa family kasi yung rigors ng course nyo, hindi talaga siya basta-basta. At saka yung ibang med students talagang gustong-gusto ng family na talagang pinag-ipunan. Yung may financial aspect pa. Kasi parang delayed adulting siya instead na makakatulong ka na sa family. Yeah. Additional 4 years. Talagang ano siya, mahabang investment. Yeah. It takes a village Totoo naman. So how did it feel po kasi naalala ko nung nakapasa si Trisha or nag-board exam si Trisha, you were all there, yung mga, stalker. Yung nandun kayo nung ani na Jillian. Ay, wala ata si Jillian. Tama ba? Nandyan. Kompleto kami lang kasi pandemic eh. Ay, oo nga. Sobrang stressed yun kasi yung board exams niya 2020. Ay, pandemic nga. Oo. Yung naka-face shield ka buong time. Hindi lang. Ilang beses na-move. Yun yung na-move. Na-move. Inis na sila. Kasi ang tagal na nila nagre-review. Tapos sobrang grabe yung uncertainty. Tapos until parang nung kinonfirm, malapit na. Tapos, because grabe din yung trabaho, Vice President ako noon eh. Grabe yung trabaho namin sa Office of the Vice President. Si Trisha tumutulong kasi sila ni na Doc Kisha, si Doc RJ Nagit, silang tatlo. Sila yung nag-conceptualize ng Bayanihan e-Consulta. So, talagang parang ang daming ginagawa on the site tapos nagre-review for the boards. Ay, simultaneous pala yun. Akala ko hiwalay na events sila tapos all together. Wala silang review na face-to-face. Ang review nila virtual, online. So, mahirap yun. Tapos pag ganun pa din, sinasamahan nyo siyang mag-aral? Ay, hindi na. Ang alam ko, yung barkada nila, nag-aaral together na Zoom, parang ganun. parang Zoom. Ang galing. Pero yun nga, na habang gising pa siya, hindi ako natutulog. Galing. Yung nanay ko, yung love language niya dyan ay kape. Parang kahit di niya alam kung whether nagfe-Facebook lang ako or nag-aaral ako for boards. Basta may kape ka. Bibigyan ako ng kape. Tsaka kung ano yung mga gusto kong snack at that time, yun yung bibilhin niya. So, ang love language ni Attorney Lenny ay quality time. Tsaka service. Isipin mo yung handa yung bag, di ba? Hindi naman kadalasan na ako mismo. Pero yung kasabahay namin, parang siya yung naghahanda. Kasi at that time, sobrang busy ko din kasi pandemic eh. I was going to ask nga po, paano niyo yun na-balance na Being a supportive mother who always makes her presence felt, but also being vice president of the country? Ako siguro 2 things. Number 1, maswerte ako na nandyan si Aika. Kasi since namatay yung asawa ko, si Aika talaga yung nag-assume na co-parent. Kasi after namatay yung asawa ko, nagpolitiko na ako eh. So talagang hati yung attention ko. Yung pangalawa, wala naman kasi akong ibang pinagkakaabalahan. Trabaho, bahay. So talagang yung lahat na time ko out of work, nasa bahay ako. So, kulang siya, pero siguro yung stability na lagi kang andyan, nakakatulong yon sa
feeling of security ng mga bata. I realized listening to you, attorney, na minsan what med students need isn't really like na samahan mo sila mag-duty or At paminsan nga ayaw nila, di ba? Oo, ayaw nga nila. Pero ang na-realize ko from this conversation is what med students need is just to feel that you're still there. Oo. Diba? Parang ang laking comfort nung uuwi ka at alam mong you're going home to people who love you. Because the hospital can be a horrible place. Oo. Nasa-share po ba yun ni Trisha sa inyo? Like, Oo, marami siyang frustrations. Pero lagi ko naman sa kanya sinasabi, kahit anong trabaho mo, iba-iba lang yung mukha ng frustrations, pero may mga ganyan talaga. Ang ganda nun. Very wisdom. Wisdom from a mother. Only a mother can give, diba? Pero, ayan na, ngayon Trisha is a doctor. Pursuing public yes. Was it all worth it? The journey? Oo naman. Hindi siguro maaalis yung guilt feelings. Kasi halimbawa, papasok na sana si Trisha ng tanggap na siya, papasok na siya ng internal medicine. Tapos bigla akong kumandidato. Hindi yung papasok sa PGH dahil nandun yung mga tito-tita. Ayaw talaga. Inabangan ko naman natin. Sabi namin, alam na yan ng mga tito-tita niya. Dahil hindi nila kinoconsider yung PGH because nandun sila. Papasok na siya. Tapos bigla akong nagkandidato. Na biglaan yung decision ko. Tapos kailangan ko ng tulong niya. So, she had to defer. So, sa akin, grabe yung guilt ko nun. Pero because of that, nagkaroon ng opportunity naman to go to Harvard. So, parang nabawi din. Nabawi din. And she seems really happy where she is. Super. Oh. Actually, I think, kinikwento ko to kay Doc kanina na, looking back, ang laking bagay na nabigyan siya ng ganitong opportunity kasi she was able to discover a lot of things about herself na hindi niya alam dati. Parang maraming powers na na-unleash. Kasi it was the first time na of my kids, si Trisha yung late bloomer sa pagiging independent. Kasi halimbawa si Aika, nung nag-college siya, nag-dorm siya. Si Jillian, nung nag-college siya, nag-dorm siya. Si Trisha lang yung hindi. So, after med school na siya, nung punta siya sa Harvard, first time niya to live away from home. And yung independence kasi teaches you a lot of lessons, diba? And while ang difficulties dumadami, parang yung benefits din mas marami. Yes. So, nung first year pa lang ni Trisha sa Harvard, nakita ko kung paano siya nag-bloom. Tapos, parang yung grit, nag-multiply 1,000-fold. Hindi siya ganun dati na alam mo yun, na parang a lot of doors opened up for her because of that. So ako, masaya ako. Lagi ko naman sinasabi na paminsan, parang may mga roadblocks. Pero yung roadblocks, ano lang yan eh. It will turn out to be blessings in the end. Ganda. Tsaka, ang ganda nung journey din seeing Trisha na nag-start as yung uncertain of her past. And then, I'm sure it's very fulfilling for you din po. Sobrang siya, from one extreme end to another. Pero I think a lot of med students can also relate to that feeling ng late, blooming late. Kasi as a med student, yung insecurity ko nun, yung mga college, high school batchmates ko, nag-work na, nakakabili na ng kotse, ng bahay, samantalang ako, nagsagot pa ako ng exam, nagjo-duty pa ako, hindi pa ako nakakaligo. Diba? Walang ligo. Nakakain. Pero yun yung maganda ding sa sinabi ni Attorney Lenny na saktong i-guide mo sila, i-support mo sila. Pero you have to allow them space to find their own selves din. So going into that po, Attorney Lenny, for those who are also mothers of med students or parents, na also have daughters, sons who are struggling. Na sinusungitan. Yeah. Anong ma-advise niyo? Talaga mahaba yung pasensyang kailangan. Pero I think, pag mas understanding ka naman nung dinadaanan, hindi naman mahirap ibigay yung pasensya. Siguro yung pangalawa,
Ako kasi wala namang formula for me eh. Parang Yeah, parang all the decisions that I made as far as Trisha's medical journey is concerned, mas instinctive sa akin eh. Kung ano yung nararamdaman. Halimbawa, yung pagpasok niya sa medicine, pagpili niya ng pre-med na course, pagpayag ko sa kanyang pag courtside Courtside reporter for 2 years. Parang lahat yun kung ano yung hinihingi ng pagkakataon. So I think mas healthy balance lang siya ng pagbibigay ng direksyon, saka pagbibigay ng guidance, saka pag-a-allow din sa anak na hanapin yung path na gusto niyang i-take. Naisip ko tuloy, inaalam niyo po ba kung anong score niya sa exam? Ay, hindi. So, sobrang tiger mom ako. Pero nung nag-medicine si Trisha, I did not keep tab. Kasi sinabi ko sa kanya na at the end of the day, pag doktor ka na, hindi naman tinatanong kung ano yung grade mo ng med school. Super true. As a doctor na, yun, totoo talaga po. Walang... Kasi I think it would be totally unfair to her na pressure ko na nga siya. Sa isang bagay. Ikaw na lang dito. Kailangan pa yung mag-top the exam, ganyan. Wala. Nung grade school, high school sila, ganun ako. Pero nung they were much older, parang niluwagan ko na. Lalo na nung nag-medicine si Trisha. Parang wala sa aking... Kasi sobrang miserable nga niya eh. No first few years. Pwede pala yun. Talaga yung self-awareness na miserable na siya. Tiger mom ako. Pero kahit, I think kahit si Trisha ngayon, parang now that she is also being given the benefit of hindsight, parang small speck of dust na lang yung misery na naramdaman niya doon. Because yung rewards ngayon, she is able to do what she wants to do. She was able to pursue her passion. Tapos yun nga, a lot of doors opened up for her. Na siguro 3-4 years ago, never niyang inisip na magbubukas for her. Kasi halimbawa, kahit tumira kami sa Harvard nung yung asawa ko nandun, tapos si Aika nag-Harvard din, parang si Trisha, never niya namang... Parang combo na. Never niyang naisip na pupunta din siya sa Harvard. Siguro, naging ano na lang yon, naging possibility na lang when she started writing research papers. Tapos publish sa Lancet. Tapos nagkakaroon siya ng mga co-authors na from there. So dun na lang siya naging possibility. But that was one year before she entered. So talagang before that, wala talaga. Kaya pa minsan hindi mo din alam kung saan ka dadalhin ng tadhana eh. Na-amaze nga ako, parang destiny lang lahat, no? Parang it gives hope to people who are still struggling to find their way. Yes. Darating din siya. And also to mothers who, alam mo yun, hindi mo kasi pwedeng diktahan lagi yung anak mo along the way. Parang as kasi parang yung traditional na path. Pag-graduate mo ng medicine, magre-residency ka na. Diba? Pag graduate mo ng residency, magfa-fellowship ka na. Parang ngayon kasi iba na yung panahon. Parang ang dami ng ibang options. Halimbawa si Trisha, dahil nag-graduate siya during the time of the pandemic, ayaw niya muna mag-residency. So, nag-moonlight muna siya. During the pandemic at the height of the pandemic. Tapos parang all throughout her medical life, nung estudyante pa siya, akala niya gusto niya mag-pedia. So, yung first na residency program na in-applyan niya, PIDS. Tapos nung natanggap siya, that was the time na nag-moonlight na siya. Doon niya na-realize, ayaw niya pala ng PIDS. Sometimes talaga. Trial and error. So, nag-decide siya na mag-IM. Welcome. Sa totoo lang, ngayon na hindi pa din siya nagre-residency, parang open ulit siya to anything. Pero hindi nga sa atin. But to bring it back to the topic, I'm really happy po na you're also open to those options for doctors. Kasi, yun nga, a lot of parents, in-expect nila mag-resident pa. Parang I know parang mga people in public health na nahihirapan sila explain sa parents sila, bakit ganyan tra? Kasi for most parents,
clinician, yung nasa isip nila. Diba? Yun yung ganong awareness of those Parang opportunities dito kasi po. sa Pilipinas, masyado pang traditional Yes, yung, opo. di ba yung path na tinetake. Pero parang sa ibang lugar, ang dami na ding ibang areas na hindi ka magiging second class doctor kung ito yung i-take mo. So ako naman, sobrang laki ng awareness ko dyan. Siguro nakatulong din na I got exposed to many doctors who did not do parang purely clinical work. It's a matter of opening up your mind din, no? Kasi I'm sure all mothers, kahit ganun yung ina-expect nila of their children, gusto lang nila yung best for Oo naman. them. Oo naman. Na kung alam naman nilang magta-thrive at magiging masaya sila doon. Kami naman ng mga magulang, 'di ba? Ang gusto lang mo lang naman na pag alis mo sa mundo, okay na yung mga anak mo. Thank you po. Opo. Ang dami naming naalala from our med student journey. Ang dami naming natutunan from the perspective of a mother naman. And thank you for shedding light into that. Thank you din. Paminsan, pag nakakausap ko din yung mga parents ng mga medical students, parang same experiences, no? Shared struggle. Yes, shared struggle. Parang nag-med school ka din, ganyan. Oo, naalala ko, yung halimbawa yung coating, naalala ko, yung mga kwento namin pare-pareho, nung graduation, kwento namin pare-pareho. Diba? The struggle is common Yes. and universal. Yes. Parang, ang galing, congratulations po at graduate din po kayo ng med school. Oo nga, finally. Pinapasuot ko ng toga yung nanay ko. Ako distribute ko sa kapatid yung medal. Ganyan. Ang problema sa amin, virtual yung graduation. Tapos, nagkaroon pa din ng face-to-face graduation, pero 2 years after. Tsaka marami na po nun. 2022. So, parang it was not as exciting as kung nagkaroon ng graduation. Pero still, an event to be celebrated. Diba? Thank you po. Salamat din. Thank you. Salamat. I'm sure maraming matutuwa sa episode na to. Kamusta naman si Trisha? Nakagat niya na yung dila niya. Kaya na pa natin siya Hello, pinag-uusapan. Trisha. Parang salita ka lang, nandyan ka. So to our listeners, if you liked our podcast, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and Facebook at Callroom Podcast on Twitter and Instagram. At di tayo nakapag-hi sa mga Discord. Hello! At Ay, dahil, wala! naka-live po tayo sa Discord. At dahil gusto rin naming marinig ang chika ninyo, meron na rin tayong Discord community. Hi po. Yes, sa mga live recordings. Okay. And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pag-post ng episode question every Friday, 9 p.m. Pwede pa rin makisagot through our social media pages. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. At kung mapili yung kwento mo, pwede namin sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. So to submit, punta lang sa pin post sa aming FB and Twitter pages where you can find our link. Na-realize ko lang, Ano? before this all happened, love na love talaga sa attorney kasi ito yung kulay natin. Ayoko nga, no? Naalala mo na, nung nag-pictorial tayo dyan, parang, Pink. okay lang naman siguro. No? Oo. With that, I'm Ella. And I'm JB. I'm Lenny. And this has been Kwentong Callroom.